Hi mga boss, kamusta kayo? So ayan, ah, sa video na to, meron na naman tayong bagong gamit na i-unboxing. At itong gamit na to ay isa pa ring power supply. Ayan, power supply pa rin to mga boss. Dalawa na yung power supply natin na magagamit. May purpose kasi tayo kung bakit dalawang power supply yung gusto kong gamitin mga boss, ayan. So ginagaya ko yung mentor ko, syempre meron tayong mentor mga boss. Ganito rin yung mga gamit niya na power supply, dalawa rin yung gamit niya power supply. May purpose kasi kung bakit. So ipapaliwanag ko naman mamaya mga boss kung bakit bumili ako ng power supply ulit, kung anong purpose naman itong power supply na to. So, ang brand yung unang video ko, yung kailan lang, yung Sugon naman yung brand doon. Ito naman, mga boss, tingnan nyo kung anong brand nitong power supply na to. Ito siya mga boss. Ayan. Mechanic, ang kanyang brand mga boss. Ayan. Yung logo nila. Yung si Kenneth, ang pangalan niyan Kenneth nakalimutan ko yung real name niya, kasama yung apelyido pala, Kenneth ang pangalan niya, may-ari ng Mechanic. Ayan, Mechanic. Then sa ibabaw, ayan, Mechanic Digital Smart Power nakalagay. Ayan, isa pa rin siyang power supply mga boss, So, ano kaya ang pinagkaiba nitong power supply na to, tong Mechanic na to, Ayan. So, sa video na to mga boss, sana magustuhan nyo. Ayan. Kung ano naman yung purpose nito, kung bakit bumili ako ng power supply ulit. Kung bakit dalawang power supply yung gusto kong gamitin. So, buksan na natin mga boss. Buti nga sa Quiapo ko pa rin ito nabili mga boss. Ayan. Buti nga tawag dito. Ayan. Buti may natira pa daw isa, sabi nung tinder, nung doon, yung bantay sa bilihan. Ayan, pakita ko sa inyo yung specification. Ayan. So nakalagay diyan ay may check 220 volts, and then to naman DSP 15D5 15 volts 5 ampere. Ayan, 15 volts siya tsaka 5 ampere. Kasi mga boss, kung titingnan nyo, meron tong tatlong unit Yung HK di na natin papansinin yan kasi di ko alam tong dalawa na tong HK na to. Dito lang tayo sa tatlo. Ayan yung DSP 115 D2 15 volts 2 ampere. 2 ampere lang siya mga boss, yung una na lumabas na ito. And then yung pangalawa, DSP 15D3 15 volts 3 ampere lang. Yung pangalawa yun. And then itong nabili natin is DSP 15D5 15 volts 5 ampere. So yan, 5 ampere na siya. Syempre, mas pinili natin yung mataas yung amperahe mga boss, 5 ampere. Meron naka-display doon sa binilan ko 3 ampere lang. So hindi ko kinuha mga boss kasi mababa pa yung 3 ampere na yan Mas maganda pa rin yung 5 ampere. Sigurado ka na sa 5 ampere mga boss, na hindi siya shutdown tapos hindi na babalik to, kasi mga boss may memory din to. Alam niya yung, mamaya papaliwanag ko sa inyo mga boss, ayan. So 5 ampere dapat mga boss ang piliin nyo kapag bibili kayo nito. So itong binilan ko nito mga boss, ayan, maalog. Ang sabi nung
pinagbilan ko nito, buti may available pa. Yung naka-display nga kasi doon 3 ampere lang. So sabi ko baka meron pa 5 ampere ma'am. Kako. Check nyo sa supplier nyo, bodega. So ayun, nag-reply naman yung amo niya na meron pa nga isa, nag-iisa na lang. So sa mga gustong bumili nito mga boss, doon ko rin to nabili sa first floor. Ayan. So habang nag-unboxing tayo, sige, papaliwanag ko mabuti mga boss. Buksan na natin ano. Ayan. Kung ano pinagkaiba nito sa isa kong bagong power supply na Sugon. So unboxing muna natin mga boss, and then papaliwanag ko sa inyo kung bakit bumili pa ako nitong isa. Ayan. Medyo ayan, pasensya na kayo mga boss, medyo malaki rin kasi yung box niya. Katulad mas malaki yung super, mas malaki yung Sugon. Ayan, naka-plastic pa mga boss. So bagong bago pa yan. Medyo may kalumaan lang yung karton niya. Gawa ng stock kasi to, naka-stock. So lagay natin dito yung video, pang video natin para makita nyo ulit. Ayan, gilid natin. Ayan. Tama na siguro yan. Babaligtad pa rin natin kasi medyo may kabigatan din to. Hindi naman ganun kabigat katulad ng Sugon mga boss ano, pero ayan, pag inilabas kasi natin ganyan, mahirap, tataob pa rin natin. Ayan, taob natin mga boss. And then ano ba to? Labas muna natin pala yung mga laman. Meron tong manual, saglit lang bago natin taob, tsaka yung to. Ayan, kita nyo yung positive negative nya, tsaka tong 9 volts. Sabi nung iba na vlogger, ano daw to sa ground. So papaliwanag ko sa inyo mga boss ano para saan tong may 9 volts na terminal. Ayan. And then ito yung manual. Basahin nyo mga boss bago nyo gamitin ha. Itong tutorial natin is para mas madalian kayong gamitin lang naman mga boss ano. Ayan, sharing. Ayan. Importante pa rin basahin yung manual. So itaob na natin. Ayan lang yung laman nya. Pwede na natin itaob para mailabas yung unit. Ayan, pinakalaman. Taob natin. And then alalay lang nyo lang yung kamay nyo mga boss sa unit. Ayan. Bago natin, ayan, kita nyo ba? Bago natin hilahin, paangat para mailabas yung pinaka-unit. Ayan. So, and then ibabalik ulit natin sa dati. Hit. Ayan, kita nyo ba mga boss? Ayan, tanggalin natin yung styrofoam. Ang ganda ng kulay. Blue yellow ang kulay niya mga boss. Ayan, nakabalot pa yan. Tanggalin natin yung lock niya. Ayan, may lock dito. Kaselyo pa talaga mga boss. Ayan o. Pihitin lang natin to. Ayan. Silyadong silyado. Then, labas natin. Plastic. Dahan lang, yan. Ayan, pihit natin ganito. So, tabi muna natin to. Ito, ayan. Manual, tsaka yung positive, negative, alligator clip. Tsaka meron siyang pang 9 volts eh. No? So, ayan. Para mas makita nyo, mga boss, atras natin. So ayan siya mga boss. Yan. Ang brand name Mechanic, ayan. And then napaka-elegant ng kulay, blue yellow. Digital smart power, 15 volts, 5 ampere. Ayan, tapos yung pinaka-unit niya mga boss, ayan, DSP 15D5. Ayan. 5 ampere na rin siya mga boss, ano. And then mapapansin nyo,
Meron siya dito ng dalawang monitor sa baba, digital, pang voltage tsaka ampere. And then dito sa taas mga boss, meron din siyang analog. Ayan, sa voltage, dalawa yung accurate niya, no. Meron siyang pang analog, ayan no, mga boss, oh. Yung gumaganon parang tester, ayan. Pati itong ampere, dalawa yung kanyang voltage, isang digital, isang analog. Pati sa ampere, isang digital, isang analog. And then may mapapansin kayo dito naman sa baba ng monitor ng digital, nakalagay 5 ampere, 1000 milliampere. Dito sa kabila 5 volts to 15 volts naman siya, no. Ayan, pipihit nyo lang pa kanan kung gusto nyo taasan. Ayan, 15 volts kung gusto nyo hanggang 15 volts. Pero sa cellphone repair, pwede naman tayo sa 5 volts to pwede naman sa 15 kasi 5.2 nga pala gagamitin natin, ano. Ayan, pihit natin sa 15. And then 5 ampere. Ayan, nandyan lang siya sa 5 ampere. Hindi gaano kita. Ayan, pihitin natin para kita. Ayan, hanggang baba. And then dito may monitor pa rin siya na maliit, nakalagay max 2 ampere USB charging. And then nandito yung on off nya. Ayan to, power on off. Ayan. And then yung output, positive negative. Sa kabila naman meron pa rin positive negative. For test naman yan, may nakalagay test. So pwede siya maging tester mga boss, no. Kung example, nakalimutan mo yung tester mo, ito ganyan, pwede natin siya pan-test ng battery, no. Pwede na rin siyang tester. And then ito yung pinakapihitan, ayan, ng voltage. Ayan. Tapos meron din dito ang kulay puti, ayan, na button, nakalagay PW. Hindi ko alam kung para saan 'to, para saan ba tong PW na to, no. Ano purpose na ito? So ayan, napakaganda mga boss. And then sa ibabaw niya pala, ayan, may makita kayong sticker. Ayan. Tapos mukha ni Manong Mechanic, MCN, pinaigsi, mechanic. Ayan, sa gilid may nakalagay na mechanic. Yan din sa kabila, no, mechanic. And then bago natin buksan mga boss, ano, ayan, pinapakita ko sa inyo harap, likod, gilid. And then dito sa likod mga boss, pakita ko rin sa inyo yung likod bago natin i-operate to. May warranty seal sa gilid. Hindi na siya yung ditanggal, yung kanyang power cable. Naka-built-in na siya mga boss, oh. Ayan, naka-built-in na siya. And then dito may fuse. Ayan, to, fuse to. And then ito dito sinasaksak yung pang 9 volts battery. And then meron na din siyang pan. Ayan. Then yung pinaka sticker, ayan, JMS. JMS Go. Search nyo na lang sa Facebook. JMS Go. Ayan, nakalagay 2024. Ayan. For ano nila yan, pagkakakilanlan na kanila yung unit, ano. Ayan. So, and then dito sa gilid, may warranty sealed. Ayan, warranty sealed. 1 week warranty pa rin to mga boss. 1 week warranty. Ayan, so napakaganda niya mga boss. Mechanic, standard naman nakalagay dito. And then tong dalawa pala, ayan, may LED light siya, dalawa. LED ba to? Kung di ako nagkakamali, may ilaw to. Ayan, so napakahaba ng paliwanag natin. So tanggalin na natin yung, ayan, pinaka, ito, may yung naka-lock ng power cable, nakapulupot na itim. Tanggalin na natin para may saksak natin sa, ayan, extension. Ayan, saksak natin. Ayan, ihingi ng mga aso, pasensya na kayo mga boss, nagkakahulan. Ayan, so subukan natin i-power on. Ayan, may beep na rin siya.
And then nakita nyo 0 pa. Ayan, nakapi tayo sa 5 ampere. Pwede rin naman sa 1000 milliampere, pero pareho lang naman yan eh. Yung accurate yan. And then to, nilagay natin sa 15 volts. Hindi muna natin sasaksakan ng power boot cable tsaka yung pre niyang ano. Ayan, testing muna natin to. Yung pihitan. So, ayan. Kung hanggang 15 volts, tingnan natin. 15 volts kasi siya mga boss. Ayan, 15 volts yung lumabas. Kaya tayo naka 15 volts mga boss kasi pag nilagay natin sa 5 volts, ayan. Pwede naman hanggang 5.2. So, pwede naman hanggang 5.2 siya maabot mga boss. Ano? Ayan, 5.2. So, pwede na tayo sa 5 volts mga boss. Kahit hindi na tayo mag 15 volts. And then, ito pala sa kabila, USB 0-5 volts. Ayan, hanggang 5 volts to. Itong kabila. Dalawa yung USB niya mga boss. Ano? USB port. Ayan, dalawa. So, hanggang 5.2 naman na pala itong 5 volts. Pwede na yan. Hanggang 5 volts lang. Kasi lumabas naman 5.2. And then nakita nyo mga boss, yung analog. Kita nyo yung galamay. Sige, ibahin natin. Pag nagbaba ka, ayan, bababa rin yan. Ayan, sabay yan. Ayan, sumasabay yung analog. Kahit dito sa amperahe, kapag kumain na siya ng amperahe, nagra-run na tong digital, pati tong analog sa taas, magra-run din yan. Ayan. Pansin nyo, gumagalaw din yung analog. Ayan. 5.2 volts. So, ano ba muna ang ating unang ipapakita? Ito, sige. Subukan niya muna natin mag-charge. Ayan, tong Samsung. Subukan natin lagyan ng charging cable. Ayan, saglit na mga boss Ayan, lagyan natin ng micro dito sa may USB charging. Ayan to. Sakan natin. Ayaw. Baligtad. Ayan. So, subukan natin tong i-charge dito kung mag-charge. Ayan, nag-vibrate. Ayan. Pwede siya maging charger din, ano? Product schematic. So, ayan, nag-run yung amperahe niya. 0.8. Kita niya ba? Ayan. 0.6. Hanggang 0.8. Ayan. Ayan, nag-charge. Pwede rin siyang product schematic. Kaso nga lang, dalawa lang yung butin natin. Kanyang USB port, no? Dito sa kabila USB 0.0-5 volts. Tingnan din natin dito sa kabila. Saksak natin. Ayan, nag-run na naman yung amperahe niya. 0.4. Mababa lang kasi yung milliampere nitong Samsung na to, kaya ganyan lang yung AIN niya, no? Ayan, 0.3. Ang baba ng amperahe na pumapasok. Pero ayan, nag-charge naman. Ayan, sa kabila. Naka 5.2 volts na tayo, Ayan. Charge. So, try naman natin tong, for example, meron tayong tanggap mga boss, ano, na basag yung LCD issue, no, wala siyang display. So, ayan, katulad nitong Vivo Y11 ko. Ayan. Ito yung palagi natin pinande-demo. Subukan natin i-charge kahit wala siyang display. Ayan, so makikita natin na nag-charge talaga siya, no? Ayan. Kumakain ng amperahe, 0.4. Kaya lang napakababa ng amperahe na ito. Subukan nga natin dito sa kabila. 2 ampere.
Yan. Ayan. 1 ampere. And then dito, wala ka na mapapansin kasi andito na, dito na yung lumalabas. Dito, walang lumalabas ang amperahe mga boss dahil may sarili siyang display monitor. Ayan. 1.07 ampere. Dito sa kabila mga boss, ito naman, dito naman lumalabas yan. Yan. USB 5 volts. Yan. So, normal. 1 ampere. Normal yung charging niya. So, ang ine-next naman natin, kunin natin yung previous niya, alligator clip, positive negative. Yan. Then to nga meron siyang terminal ng 9 volts. Then sa dulo, female ano lang siya, no? Ayan. Then to yung alligator clip, positive negative, saksak natin. Ayan, kailangan naka-output siya mga boss, ano? Pwede rin natin ilipat sa, ayan, pag nilipat natin sa test, mawala yung voltage niya na 5.2. Kapag inilipat natin sa output, ayan, bumalik yung 5.2 volts. So sa output muna tayo. Ayan, positive negative. Saksak natin. Try natin tong Samsung pa rin na charge natin kanina kung magpa-power. Yan na mga boss, tagal ka pa yung battery. Then clip natin, positive sa positive, negative sa negative lang mga boss, may battery naman na guide. Ayan, kaya alam natin kung ano yung positive negative. Ayan, positive negative. Ayan, i-clip lang natin ng alligator clip. Yan. Then try natin i-power on kung mag-on. Paano ba to? Babaan na natin. Masyadong mataas, 5. Sorry. Ayan. Ayan. 3.8. 3.8 lang natin. Ayan natin kung mag-on. Ayan. Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Ayan, nag-open siya mga boss. Then, nakita nyo kumakain ng amperahe. Ayan. Hanggang 0.9. Yung lakas niya. Ayan. Kita nyo ba mga boss? Hindi, nakita nyo yung amperahe, gumalaw din, ano? Mapa-volts ayun, amperahe, gumalaw na rin. Magalaw, umangat na. Ayan. May Google account. Ang issue nga lang na itong cellphone na to, may Google account. So, hindi pa natin napapatanggal yung Google account, no? Ayan. Pagawa lang din to, hinihintay pa yung go ng may-ari. Ay, Google account. Ayan. So, tanggalin na natin yung alligator clip. And then, yun nga mga boss, tulad ng sinabi ko kanina, bakit bumili pa ako ng ganitong power supply? Lagay nga natin sa 4 volts. Bakit dalawa yung power supply ko? So, ito kasi mga boss, maganda to gamitin tong power supply na to. Nakakabasa kayo siya ng CPU. Ayan. Sa mga hindi nakakalam, itong power supply na to mga boss ay magandang pang reading ng CPU. Yamang wala tayo ditong sira ay CPU na motherboard. Pero sabi ng aking mentor, ayan, ang turo niya sa akin ay itong, papaliwanag ko na lang sa inyo mga boss, ano. So, tatry pa rin tayo ng mga unit na patay. Kung
tama ba yung reading niya sa CPU, kung CPU ba yung reading. So hindi rin ako sigurado mga boss kung CPU pa ba yung problema ng board dito eh. So magta-try tayo mga boss, pero ang sabi sa akin ng aking mentor, tanggalin muna natin yung positive negative. Kapag ang reading dito sa ampere is 100 to 190, 193, mga ganun. Basta wag lang tutungtong sa 200 pataas. Goods pa yung CPU, pwede pang mabuhay mga boss yung unit. Basta marunong lang mag-rebol. Sa mga gustong mag-rebol, ayun yung reading nito mga boss. 100 to 190 plus. Pwede pang mabuhay, pero kung 200 to 230, 250, 200 plus, bihira na mabuhay yung ganong unit. Ibig sabihin, kapag mga 200 plus na yung reading niya dito sa 5 ampere, 0.230, ganyan, 250, something, pataas. Ayan. Ang sabi sa akin ng aking mentor is, hindi na nga, bihira na mabuhay yung mga ganong unit. Kasi nag-overheat na yung masyado yung CPU kapag ganun na yung mga reading. So maganda pang reading ng CPU to mga boss. Kaya bumili ako nito. Nabili ko to doon sa pinagbilan ko ng T12 DAS-X, yung OSS DIMM, yung soldering station ko, tsaka yung spot welding. Doon ko rin siya, kasi mga boss ayaw nilang magpaano no? Ayaw daw ng amo nila na ano yung shop. Ewan ko kung bakit, may mga inchik kasi yung amo nila. May mga ganun daw talaga na amo na ayaw nilang pinapablog yung kanilang pwesto. May mga ganun talaga. So kaya hindi ako naka-video kung saan. Pero nasa first floor lang naman to mga boss. Plaza Miranda Malls, first floor lang to. Hanapin nyo na lang. And then ang alam ko naka-display nga doon 3 ampere lang. Ayan, to 5 ampere kasi ito yung mga boss no. Ayan. So try nga tayong mag ng power ng power boot cable. Saksak naman, and then i-reading natin yung isang patay na board. Meron tayong patay na board dito, yan, Redmi mga boss oh. Pagawa na to sa ibang technician. Ayan. Patay itong board na to. Magta-try tayo. Try natin siyang i-reading dito sa ating bagong power supply. Ayan. Try natin i-reading sa power boot cable. Ayan. Itong block yung gagamitin natin. Atras lang natin ng konti. Positive sa positive, negative sa negative mga boss. Ingat tayo sa pagsaksak ng ayan, ng pinaka-jack nya. Ayan, so umilaw. Ang gamit natin ay 4 volts. 4 volts tayo, 0, 4. Ayan, 4 volts yan. So, ito. Try natin. Hanapan natin ng pinaka battery flex cable nya. Saan na ba yun? Lang mga boss Hanapin natin yung compatible dito sa board na to.
Oh, saan na ba yun? Hindi ko makita. Ito. MC10. Ayan. Try natin. Clip. So, ayan. Try natin i-power on dito. Wala. Patay talaga yung unit. Ayan, walang amperahe na nagra-run. So, ayan. So, ito naman, di ko kabisado kung anong isang unit na to. Mga bato. Ito ba M4? MC4? Try nga natin tong unit na to mga boss. Yan, MC4 nga. Wala rin. So, dito naman tayo sa dikipad. Kung ano siste. Ayan. Kita niya ba? Ayan, nag-run siya mga boss. Ang lakas. 3.7 ampere. So, shorted tong bird na to. Ayan, nakita nyo? 3.7, 3.8 ampere. So, napakalakas ng shorted nito. Ayan, ang init. Napakainit mga boss. Init ng bird niya. So, shorted to. So, pwede rin pala siya mga boss na short killer. Ayan, dahil 5 ampere. Pwede na rin siyang short killer mga boss, ano. Yan, tong power supply na to. Pagpainit siya ng pyesa. So, pakita ko sa inyo mga boss. Ayan. Ayan, ito lang kasi yung shorted natin na cellphone, ano. Ayan, kita nyo ba? Yan, maputi na yan. Tingnan natin kung malulusaw. Aha.
Huwag to gamitin natin, hugutin natin. Dahil mahirap gamitin itong power box cable. Gamit tayo ng test pen. Gamit tayo ng test pen for short killer. Ayan. Tingnan natin kung malulusaw. Ito nyo ba? Itong maputi na to mga boss. Tingnan natin. Gamit tayo ng tester. Kung pwede ba siyang short killer. Ayan. Nalusaw. Mga boss ano? Kita nyo? Ayan. Shadow ko pala nadiin kaya nag-short siya, namatay. Isa negative. Yung sa battery terminal positive, dumikit dito sa plate. Ayan. Pwede siyang short killer mga boss. Alusaw pa rin. Pwede rin siyang short killer tong ating power supply. So sa mga magtatanong kung magkano yung bili ko dito sa power supply na to, tong mechanic 15 volts 5 ampere digital smart power, and then ito yung pinaka unit DSP 15D5 mechanic standard. So bakit kaya may butas din dalawa na to ano? Yan, parang mula naman ako nakitang umilaw eh. May butas nga. Ano yan? Purpose niyan. So ayan, no? So ito yung kinagandaan niya mga boss. Wala kasi tayo ditong CPU ang problema eh. Kaya hindi ko may pakita sa inyo. Pero yun yung sinabi ko mga boss. Ano pag CPU 100 to basta hindi abot ng 200 yung reading. Hanggang 190 193 okay pa yun. Pero kung 200 pataas, ayan, bihira na nabubuhay yung ganong unit no, sa CPU. Kasi kapag ganong kataas na 200 plus, masyado nang nag-overheat yung CPU niya. So pwede rin pala to mga boss. Ayan, mag charge ng battery. Ayan, mga patay na battery, kaya niya rin. Katulad ng ating sugon, yung isa na bago. So ayan, papakita ko sa inyo mga boss. Meron tayo ditong pang power bank, ayan, or vape, ginagamit sa vape, ayan, Crown Star. Try natin kung magcha-charge. 4 volts lang muna gamitin natin. Ayan, napakababa ng ampere na lumalabas, no? So taasan natin. Lagyan natin sa 4.8. 4.8. Tingnan natin yung amperahe kung anong lalabas. Ayan. Mas gumanda yung pasok ng amperahe sa battery mga boss. Kita nyo ba? Ayan, positive, negative. Ayan. Baba natin. Ayan. Pwede siya makapag-charge ng battery. Ayan. Makain ng amperahe. 4.8 ang ating gamit. So, kukuha rin tayo ng pang cellphone na battery. Tingnan natin kung mag-charge din siya sa pang cellphone. Ayan, pareho lang naman 3.7. Positive sa positive, negative sa negative lang dapat mga boss ha. Huwag tayong magbabaligtad. Dapat alam natin yung positive negative. Ayan, kita nyo? Kita nyo? Ganun. Ayan.
Masyadong mababa. 0.7. Pero okay na rin yan. At least nakikita natin kumakain siya ng amperahe mga boss ano. Natin ng 5 volts kung kaya. 5 volts. O anong amperahe. Ayan, 5 volts. Ayan, 1 ampere halos. Kinakain niya. Ayan. So, pwede rin siya pambuhay ng mga battery mga boss ano. Kung na-drain yung battery, ayan, pwede rin siya pan-charge. Ayan. So, kapag ganito naman natin, pinagdikit, ayan, mag-bibip siya, namamatay katulad din sa isa nating power supply na sugon ano. Ayan, mamatay tas babalik din. Di katulad nung una nating power supply, yung 2 ampere lang yun no. Pagka sinort mo siya, yan, pinagdikit mo, as in 0-0 lang talaga, hindi siya babalik. Kailangan mo pang i-power off tapos power on bago siya bumalik mga boss. So, ano pa ba? Ito, hindi ko pa pala napaipaliwanag sa inyo to bakit mayroong ganito mga boss. Yung pang 9 volts. So, saksak natin sa likod mga boss. Kung ano ang purpose na ito. Yan, nabante natin ng konti. Yan, pinakita ko naman sa inyo kanina mga boss ano. Ayan, sa likod lang naman yung saksakan yan. Ano bang purpose na ito? Bakit mayroong ganito? Ang sabi ng ibang vlogger, ground daw yan. So hindi ground yan mga boss. Meron talagang 9 volts yan. Kung bakit ganyan yung terminal niya pang 9 volts. 9 volts talaga yan mga boss. So papakita ko sa inyo ha. Itong ating tester, ayan. Tinanggal ko na yung battery niya. Ayan, wala na siyang battery. So dapat alam nyo rin yung positive negative ha mga boss ha. Sugna natin, yan. Positive negative. Lang. Sabi yung battery ko. Wala na yung sabi 9 volts. Ito. Ayan, tignan ko lang yung positive negative niya. Kung nasaan, ayun. Dapat may kapareho yan, okay? Alam ko na yung positive negative. Ayan, i-clip natin. Ididikit lang natin to mga boss. Ayan, ito yung gagawin natin battery. Tingnan natin kung gagana yung tester. Pakita ko lang sa inyo mga boss. Hindi masyado naka-ano eh. Naka-attach ulit. Ayan. Mamatay. Kita nyo mga boss, tag-on siya. Nine volts battery talaga yan, yung nasa likod. Mga boss, meron siyang 9 volts. Ayan. Kita nyo naman yung tester natin. Napa-under niya. Walang battery. Pailawin natin. Ayan, namilaw. So, ayun naman yung purpose niyan mga boss. Kung hindi na tayo dedirekta dito, meron naman sa likod na 9 volts na hindi na tayo dedirekta dito sa output, dito sa harap na 9 volts. So, ayan. Umandar din yung tester. Ayan, namatay. Agalaw kasi. So, ayun yung purpose nun. Nung 9 volts terminal na yon. Kaya sa mga ibang nagsasabi na ground, yun, hindi po ground yun mga boss. Meron talaga siyang 9 volts. Na pang battery, no? So, maraming salamat mga boss. Oo nga pala, di pa natin nakaligtaan ko ituro ito para sa test huli, positive negative test nakalagay sa kabila. So ito output, and then sa kabila test. Pipihitin nyo lang mga boss ano. Tigan ko nang makalimutan. Pihitin natin pa kanan. Ayun, tapos nawala yung voltage na 5 volts.
So, pwede siyang maging tester. Mag-test tayo ng battery. Ito. Try natin to. Pinarge natin kanina. Yan. Ano voltage? Ay, ano ba yan? Sorry, wala namang problema. Di pa pala natin na ilipat, sorry. Ililipat natin, mga boss. Itong positive negative, yung test pen. Ba yan? Kaya pala di gumana eh. Hindi ko pala na ilipat. Pasensya na mga boss, kalimutan. Ayan, nilipat nyo sa test. Kailangan nyo rin ilipat sa test ha, mga boss ha. Kalimutan ko, pasensya na. And then, test natin. Kung anong lalabas. Ayan, 4.1 volts. Ayan. Pwede siya maging tester. Ang battery. Ayan. Tapos, ito namang pang cellphone. Test natin kung anong voltage. Positive sa positive, negative sa negative. Ayan. 4 volts lumabas. Yun. So, ayun yung pakinabangan mga boss nitong ating bagong power supply. Para pag may tanggap tayong may problema ang CPU, malalaman natin, no? Kung magre-revolve tayo, malalaman natin kung mabubuhay pa yung CPU. Malalaman natin kung overheated na. Dahil dito sa power supply na to, maganda siya magbasa ng mga CPU. So, maraming salamat mga boss sa inyong panonood. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang ating video. And then, wala naman pong bayad mga boss yung subscribe. Sana po mga boss, sa mga di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe naman po kayo sa aking YouTube channel. At wag din po sana tayo mag-i-skip ng ads. Kung meron man pong ads, para makatulong din po yun sa YouTube channel ko, no? So, sa ganung mga bagay lang mga boss ay makakatulong na kayo sa akin. So, sana suportahan nyo po ang aking YouTube channel para sa mga susunod na video ko. May mga gamit pa po akong gustong i-share sa inyo na aking i-upgrade. Ayan, abangan nyo lang. Dahil nag-iipon-ipon pa tayo ng pambili para ma-share ko sa inyo yung mga ganda pang gamit, pang cellphone repair. So, maraming salamat mga boss. Ingat po tayo palagi.